Tanan, may gabi i-greet imong tapad igna maayong gabi igsoon. Ang katopong pikas ignapod nga asa naman atong kauban. Asa naman atong kauban. Ang title sa atong teaching karong gabi na is Welcoming Others to Our Table. Welcoming others to our table. No, ang atong teaching is based on the gospel reading in Luke chapter 16 verses 19 to 31 last Sunday, which is our gospel. Ang atong ebanghelyo na atong Domingo nagpakita kanato sa usa ka dato nga tawo og sa usa ka kabus nga nangandoy nga bisan na lang ang mumho sa lamisa, ilalom sa lamisa sa dato ang iyang makaon. Nakadungog ta sa atong ebanghelyo last Sunday, it was about Lazarus. Og kung inyong nabantayan, walay ngalan ang dato nga tao. But why is it that the poor man, ang kabus, na may ngalan? No? Timan nga in the eyes of God, the poor are very precious. Sa mata sa Ginoo, bililhon kaayo ang mga kabus. In fact, naingon si Kristo in Matthew chapter 5, bulahan kadtong kabus. Kamo mga kabus, kay kamo blessed are those who are poor in spirit, kabus diya sa espiritu, kay mainyo ang gingharian sa Dios. No? So magpakabus-kabus na lang demi ani Father. No? What happens to the teaching mga dato ta, no? The previous Sundays, di ba? We are rich people. But before we proceed, no, allow me to clarify nga ang pagkadato nato, okay, is not a VIP pass to hell. No, ang pagkadato sa tao dili ni mao ang makapadali sa tao og adto sa impierno. No, dili but pasabot nga di na lang ko madato kay maimpierno ra man di ay ko. No, that's a wrong way to interpret it. No? Nasayod mo nganong na impierno ang maong dato tungod kay sa buhi pa siya, ang iyang pagkadato was only for himself. No? It speaks about generosity. No? Dato kay siya, and here comes this poor man nga nag-atang kada adlaw diha sa iyang pultahan, nangandoy nga makakaon bisan na lang ang mumho nga mahulog sa iyang lamisa. But he did not do anything. Okay? Klaro ba? No, dili ta moingon nga magpapobre na lang ko, di na lang ko maningkamot, di na lang ko manarbaho kay mora man day gapon maimpierno ra man day. No. Okay? Daghan mga tao nga mga dato nga mga maayo pod nga mga tao. Okay? Naturally magunahuna ta nga moingon ta usahay nga wa man koy igo nga kwarta nga ikahatag, dili man pud ko dato. So, pwede ra siguro ko ma-excuse nga dili mo tabang sa mga kabos. Kay trabaho man na sa mga dato, ang mutabang sa mga kabos. Diba? Sometimes natay mga nga thinking ba, wala man ko'y kuan. Dili na ko na obligasyon kay maor kabalo gid ang Ginoo nga maor gini akong kwarta. No? Dili ko motabang kato lang mga dato, kato lang mga daghan kwarta. Usahay sa simbahan. Kana lang mga dato ang mag-pledge. Ako kay di man ko dato, di lang ko mo amot anang ilang gipang panawagan diha. Di ba? Natay sayangan nga thinking whether mo angkon tas dili. Pero mga igsuon, pagpanahon na sa hinatagay, pobre ta. No? Pero sa panahon sa kalisod, kusog kita mo claim nga dato ta. Pagpanahon sa hinatagay, mo claim din ta, dili ko ka-afford. Kamo lang. Pero pag nanginahanglan ganito,
gawas tanan bersikulo. Lord, salamat, nag-ingon ka sa imong pulong nga dato ko, nga ikaw nagpakapobre aron mahimo kong dato. Na dato malagag kalit lagi. Di ba? Mga igsoon, unsa man gyud ang tinuod nga punto di ay? Is it really about giving the leftover scraps we have? Or is it about welcoming someone new to our table, into our lives, into our hearts? Okay? Tanawan ninyo ang parable nadtong sa gospel reading nato last Sunday. Okay? Unsa man gid ang punto? That the rich man knew nga there was this poor man nga si Lazarus sa iyahang pultahan nga ang gipangandoy na lang mumho? Or is it about welcoming Lazarus sa iyang panimalay, helping him? Okay? Pero mga igsoon, remember this, mga dato ta. Okay? Deuteronomy chapter 8 verse 18. God has given us the ability to produce wealth. Gihatagan kita sa Dios, sa abilidad nga mga dato ta. Nga madato ta. Ang Ginoo may naghatag ana nga abilidad. So why is it difficult for us to help? Why is it nga gitugutan nato nga naatay mga kaigsuunan nga mangandoy na lang sa ilang kinabuhi, nga bisan na lang ang atong mga mumho sa atong kwarta, ang mumho sa atong bahandi ang ilang madawat? Why do we even allow that? Why don't we open our doors and welcome them and invite them to the table to eat? Okay? In the streets, diya sa kadalanan, why do we give 1 peso when we can give 10 pesos? Huh? Why do we give some leftover food when we can buy them, when we can afford to buy for them a fresh food? Sabtan ninyo? Why is it like that? Why is it so difficult for us to give? And remember this, ang kabus nga tao was not only poor in material things, poor in financial things. In fact, di ba ingon ang gospel, ang iyang tibok lawas na puno pa sa nuka. No? His whole body was covered in boils. No, napuno sa nuka. Imagine na, mao nang pultahan, nasa sa gawas, naglubog. Ug ang mga iro, tilapan pa gani ang iyang nuka. And here he is, begging, aron lang mo survive, nagpakiluoy, nagpakilimos sa balay, no, sa tugkaran, sa dato, nga bisan kanat na lang mumho, para lang masudlan ang akong tiyan. Okay? We all have the power to make someone feel seen, loved, welcomed, and special. Naa ka nato ang gahom nga mapabati nato sa uban, mapakita nato sa uban nga sila atong nasabtan, nga sila atong nakita, nga sila atong gihigugma, nga sila welcome sa atong kinabuhi. It does not matter how much your salary is. Dili na magdepende kung pila ra ang imong sweldo. It does not matter if you have a big house or a rented house. Dili magmatter kung naa kay dako nga balay or ang imong balay giabangan kanimo. It does not matter what car you drive. Dili na magdepende kung naa ba kay sakyanan o wala. Kung naka-pick up ba ka or naka-bike lang.
We have the power to welcome someone in our homes, in our tables. Na atay gahom nga atong mapakita sa uban nga sila welcome kaayo sa atong kinabuhi. God equipped us to be generous. Gihatagan kita sa Dios og abilidad nga mahimo tang mga manggihatagon. Okay? That's why when the time came nga namatay silang duha, ang dato ug si Lazaro, Lazarus was in Abraham's side, was in heaven. While ang dato was suffering in hell. Nagantos sa impyerno. Mga igsoon, every day in our lives, do we see Jesus in the poor? Do we see Jesus in the struggling? Do we see Jesus in the streets? Do we see Jesus inside the prison cells? Do we see Jesus in a struggling mother and child? Do we see Jesus in those aged homes? Do we see Jesus in those begging kids, asking for food, water? Agakakita ba nato si Ginoong Kristo niini mga tawhana? Diha sa makililimos, si Kristo ba atong gakakita? Or ang atong gakakita, problema lang sa katilingban? Muingon din ta, sus, nganong naama sa ni mga, nganong naama din nagsaoy-saoy ni mga tawhana ni, may ipasikop ni dito ni Mayor, ipadala dito sa Sambuanga? Is our attitude like that? Do we see Jesus diha sa mga piniriso, sa mga nabilanggo, no? Do we see Jesus diha sa inahan nga nagbitbit sa iyang anak, nangayo og pagkaon or kwarta para mo survive? Or moingon lang ta, kabaskog kani mo glawas nun di makagtrabaho. Do we see Jesus diha sa mga bata nga manguhit sa atong kilid, mangayo? Okay? Mga igsoon, when God blesses us generously, let us not build a higher fence, but let us build a longer table. When God blesses us generously, let us not build a higher fence, but let us build a longer table. Kung panalanginan ganita sa Ginoo, mga igsuon, hinaot nga dili ta magtukod og habog nga paril, kun dili magbuhat ta og taas nga lamisa. What does it mean? Sometimes, kung i-prosper ta sa Ginoo, i-bless ta sa Ginoo, okay? Mahadlok na hinuon ta nga muhatag sa uban. Maunang agtukod ta og habog nga paril sa atong kinabuhi that makes us unreachable, unapproachable. Kaniadto nagkalisod pa, maduulan pa, mapangayuan pa. Pero sa dihang ni prosper ang kinabuhi, di na nimo masangpit, di na maduulan, mura nagsikinsa. Sabtan? Hinaot dili unta taing ana. Nakapalit lag bag-ong TV. Di na magpatanaw sa mga bata, sa mga silingan nga kaniadto
nga gamay pa kayo ang TV unya tandugonon pagyud. Pero muingon sa silingan, sige tan-aw lang mo, sulod mo. Pero nanay bag-ong TV. Di na magpasulod sa silingan, sa muka na, hadlok pahawiran ang bag-ong TV kay basig maliki. Diba? Kaniadto, no? Sa naglisod pa, nagstruggle pa, kusog manangpit sa silingan, tabangi sa ko silingan, pahugma sa ko. Karon nga giprosper sa Ginoo, ang silingan na pod ang nag-approach, nagpakitabang. Pero unsay atong tubag, wala ko'y extra. Igo ra ni akong kwarta. Mga igsoon, let us build a longer table. Nganong lamisa man, Father? Because, hunaw-naan ni, tungod kay ang lamisa, no? Timan ini, the table sa usa ka balay, it should be put at the center of the house. Ngano man, naa siya sa central location sa balay. Ngano man, because in the table, that's where we all gather together. Kadiha sa lamisa, diha ta magtapok tanan. Diha sa lamisa, patas tang tanan. Walay dato, walay pobre, walay sikat ug dili sikat, walay gwapo ug bidyag naong. Diha sa lamisa, equal tang tanan. Kay ngano man, ang dato mukaon, ang kabos mukaon. Di ba? Kitang tanan mukaon ta, whether unsa na ang imong background diha. You need to eat aron nga mabuhi ka. In the same manner that in the church, everyone is welcome. Because we gather together at the table of the Lord. Kadiha sa lamisa sa Ginoo, walay pari, walay deacon, walay bishop, walay presidente, mayor, kinsa ka pa diha. We are all servants. Amen? That's why, matud pa sa atong gikanta ganina sa prelude, we gather here in Jesus' name. Okay? Come share the Lord. Diba? We share God in the table. Mga lawat ta, there is no such thing na naay linya para sa mga VIP. Mga lawat ta, there is no such thing as katong mga dagko og na-contribute sa simbahan, mas dako-dako ang ustya nga ilang madawat. It's the same body of Christ. Okay? Kuha na to? We are equal. And if we build a longer table, the longer the table is, daghan ang mapaigo. Diba? Mo nang bakikaw kay tan-awon nga kung kamo sa inyong balay, butang na to, 5 mo ka buok, pero ang inyong lamisa, pang 2 ra ka tawo. Bakikaw na siya. Og dili na ang ngayan, nganuman, kay dapat each family member should sit at the table every time nga mangaon. Okay? That is why when Jesus invites us, okay, to partake Him, everyone is welcome. Mao na nga, atong pangutanon na atong kaugalingon, who is waiting for me to invite them to my table? Kinsa may nagpaabot sa ako, nga ako silang hagaron,
nga mukaon uban kanako sa akong lamisa. And I'm sure daghan kaayo og mga sama ni Lazarus sa atong panahon karon, even sa atong kinabuhi. Maybe we have persons nga nasayod ta nga they are really struggling right now sa ilang kinabuhi. Okay? And kining mga tawhana kung sa Tagalog pa, isang kahig, isang tuka ang ilang pagkinabuhi. Kung unsay moabot sa ilaha, no? Kontento na sila. We have members in our churches sa sa Zamboanga area, Zamboanga Peninsula, that needs our help. Okay? Ang mga young people, I believe that was July of this year, no? We sent, nag-ambag-ambag mi, we sent them school supplies. Kay during that time, magsugod na ang klase, but daghan nila wala pa school supplies. Some of them, unsa ilang gihimo, ang ilang gihimo nga notebook, kabalo mo unsa? Tissue paper. Tissue paper. Kaya nagsugod ng eskwela, wala sila pangpalit og mga notebook. So they have this tissue paper nga mga gipang putol-putol na nga gihatag ra pod sa ila. And then they would write down kung sila natun-an sa eskwela. And ang ilang struggle nga kung mag-ulan, mabasa po tong tissue paper. Wala ang tanan nilang natun-an, ilang sulat. And some of them would even mugamit na lang og ballpen nga, nabitang sulod, bitas ballpen, kanang plastic ba niya sa ballpen mismo, kanang itinta. Wala na to yung kaha niya sa ballpen. Just to write down nga namasin nga pagkaugma, somebody would help them. So we knew about their situation, we sent them help. In fact, dili pa ganito paigo. Okay? So unsa ilang gihimo pod, kung pila ka notebook ang ilang nadawat, okay? Ilang giiha pila ka page ang notebook, langkaton, tungaon, ihatag dito sa isa. So sa isa ka notebook, duha ka tawo magbahin. Sometimes duha, tulo. No? Matod pa nila kung ang ballpen kuno, kung mura pa kuno naglapis nga pwede gabson, tungaon, bahinon gyapon nila. Okay? And some of them, they don't have bags. Wala sila yung mga bag gani pang eskwela. What they have is eco bag. Sulod doon sa eco bag. Ilang gamit. But they continue to pursue their education, hoping nga moabot ang adlaw nga mahawas ra sila sa kalisod, and that they will never experience this kind of struggle again. And every time nga adto ta didto or bishop will go, no, kanang maghatag og mga used clothes, dako kailang kalipay ana, no? Mag-ilog na sila, no? Mag-ilog sila sa mga used clothes nga ipanghatag, no? And yet some of us, bisag puno na kayo ang aparador, di gyapon ipanghatag ng mga sanina, kay agtagu-taguan pa. Mas musugot pa noon nga himuong trapo ang karaang sanina kaysa ihatag. No? Why are we like that? Maigsoon, let's not give
our fellow Christian scraps. Dili na to sila taga-agmumho ang atong mga kauban nga Kristohanon. Let's not give other people scraps because they don't deserve it. No? Kumuhatag na manggaling ta, the best that we can. If 10 pesos is our best, so be it. As long as it's your best. Huh? Usahay napatay attitude nga bisan og ka-afford ta. Pero di kita mo hatag sa atong ma-afford. Dito ra kita mo hatag dito sa minimum. Parehas na ng mission fund, 5 sa mga bata, 10 sa mga dagko. Giliteral po natong sabot pod. 10 sa sagid pod ta. Unya, ang atong mga cellphone nato, pila ka mil. Ang atong bag, pila ka mil. Nasabta na to? If we can afford to share generously, puwato na to mga igsoon. Amen? Puwato na to. As I said earlier, let's not build fences. Dili ta magtukod og mga sa tawag gani koral sa atong kinabuhi. Let's not build barriers nga dili makasulod ang ubang tao sa atong kinabuhi. Our life should be like an open door, welcoming everyone nga nagkinahanglan sa ato. Especially the least, the lost, and the lonely. Mauna ang mission sa Charismatic Episcopal Church that the CEC is a home for the least, the lost, and the lonely. Amen? Kita pod nga membro ni ini nga communion, atong kinabuhi should become a home to the least, the lost, and the lonely. Christ the King nga sinima na. Imagine, 100 pesos per week. Unya, napakay madungog nga reklamo nga, pwede 50 lang. Hindi na ko ma-afford. And here you are, going to Jollibee, going to Gaisano, order sa Shopee, more than 50 pesos. Afford man lagi. This is a confrontation para natong tanan. Because this is a reality tungod kay sa atong panahon karon daghan kay mga Lazaro. Daghan kay mga tao nga naa sa tugkaran sa atong panimalay. Nga ang ila na lang yung gipangandoy, nga ang mumho na lang nato. But let's not give them scraps once again. Di nato sila tagaan og mga salin-salin. Let's give them the best. Ipakita nato nga ang Dios nga atong gialagaran, dato man kaha, generous man kaha. So dapat mo reflect na sa atong kinabuhi. Amen? Kanunay nang gina-encourage sa ato every Sunday during giving that we should imitate the generosity of God. Atong awaton ang pagkamanggihatagon sa Dios. Okay? Let's imitate that kind of generosity. Would it kill you to help somebody? Makapatay ba na sa imo nga mutabang ka sa imong sigkataw? Literal ba gyud nga muingon ka nga wa na gid kay kaunon kung ihatag nimo ang unsay naa nimo dinha? Elijah didn't die. Ang balo sa saripat wala mamatay. Sa diyang gihatag niya ang nabilin niya nga harina og oil, pagkaon rato niya og sa iyang anak, still nakashare gihapon siya kang Elijah. Ngano man? Because he recognized kung kinsa ang Dios nga gialagaran ni Elijah. He knew who the God that Elijah is serving.
And God rewarded the widow's generosity. Giunsa niya pag-reward? Wala mahutdi ang balo. She never ran out of anything during sa huwaw. Wa siya mahutdig harina, wa siya mahutdig oil. Every time he will make a new batch of bread, ang kinuhaan nga harina og oil, mapuno na pod. Mga igsuon, when we give generosity, we will not lack of anything. Kung maghatag ta, diha uban ang manggihatagon nga kasing-kasing, dili gyud ta magkakulangan mga igsuon. Dili ta kawad-an. Ato ra nangunahuna nga mawad-an ta, mahutdan ta. Wa gid ay ta nagsalig sa Ginoo. Sige tag-confess nga He will supply all our needs. Kinsa man di ay ang gamiton sa Ginoo nga instrumento nga mahimong mag-supply sa panginahanglan sa atong isigkataw. Kinsa man di ay kita. Igna imong tapad, ikaw ang gamiton sa Ginoo. Igna pagid siya para i-bless ang uban. Kita ang gamiton sa Ginoo para i-bless ang ubang tao. Sama sa atong project nato, sa atong cathedral building, ayaw mo pag-expect nga ang taga-Amerika, katong kinsa pa ng si gobernador, si kinsa ng mga philanthropist, mga dato, di mo ay maghuman ang building. Kana atong proyekto, dili. It is us. Kita. The money that we will be using for that cathedral will come out from our pockets. Gikan na sa atong bulsa. It will not come out from the pockets of others. Sabtan? Mangandoy ta nga, Lord, gamita ko. No? Gamita sa ko, Lord. Or Lord, kanang gamita sa palihog si Kuan, si brother, gamita sa Lord si Father Asol nga makakaon unta ng mga gigutom sa CCR. Anong si Father Asol may inyong kwan tungod kina sa restaurant? Kinahanglan day og restaurant aron makapakaon sa uban. Ikaw di ka makapakaon di ay. Mao na nga before ta mutudlo sa uban, say mga magampo tas Ginoo nanatay certain nga tao ba nga tubag, Lord, akong giampo nga imong tandugon ang kasing-kasing ni Sister Johara Ginoo nga maghatag gid siya og papremyo para sa mga bata. Si Sister Johara ra gid ay nay abilidad para ana. Ha? Ikaw di ay wala kay abilidad nga ingana. Kay ngano man, as I said sa pagsugod ka ganina, pag hinatagay na gani pobre ta. Pero pag kitay nang ginahanglan, kalit lang tagkadato. Na. Let's welcome others in our tables. I-welcome natong uban. If ever you find a Lazarus in the streets, in your community, or even in your families, unsa imong buhaton? Abugon siya? Or imong padayunon sa imong kinabuhi? Mga igsoon, dili makamatay ang pagtabang sa uban. Ang makapatay ang imong garbo o ang imong pagkalaog. Nasayod mo ngano na imperno ang dato sa ebanghelyo tungod sa sala sa pagkahakog o pagkabulaos. Greed and gluttony, kining duha ka sala, kaluha ni sila. Kay ang greed is the greed of material things, wealth, while gluttony is the kind of greed for food. Say mga bulaos biata. Naay event ang simbahan.
naglitson, gibutang sa plato, gitabunan sa rice, kuha na pog otro. Unsay tawag ana? Gluttony na. Mukuwag pagkaon, ibutang sa plato, magkuha na pog laing plato. Kay mao to iyang kaunon, kato iyang giunang gikuha, gibalon sa balay. Unsay tawag ana? Di na greed, di na gluttony, wa ka magunahuna sa imong isig katawo. Giuna lang nimo imong kaugalingon. Na I'm saying this with love as the best as I can. Ako din gisulti sa inyo uban ng gugma nga naman. Let's stop that. Dili ta mag-ingana. While we are wasting things, here comes others nga walay ilaha. Gihimo nato ng mga butanga, wa ta magunahuna nga nay ubang tao that are struggling for food. The last time nga nakakaon sila was 2 days, 3 days ago. And here you are. You are hoarding things in your life. Mga igsoon, dili ra ba na madala nato sa langit? Kanang mag-hoard ta, kanang mahilig ta masubraan tag tigom ba? Bisag dagan na kayong ato, halik ko lang idyapon. Hoarding. That's a form of greed. Muna nga, basig matingala ka ba nga, Lord, nagtabang man ko, nagtithe man ko, nag-serve man ko, Lord, nagsimba man ko, but ano naman ko sa impyerno? Susiha imong kaugalingon. Unsa tong mga panahon nga nagnilaog ka, nagbinulaos ka on something. Sabtan ba? That's why let's be generous. No? The next time we see a beggar, the next time nga makita tag manlilimos, kung wala kay maayong ikasulti, paghilom na lang. Just shut up. You know? Shut up and give. Ayaw pag shut up and labyan na nimo. Just shut up and give. Don't condemn the person. Don't judge. Ayaw pag ingon nga kadako ka sa imong lawas, nganong maka nagtrabaho? Just shut up, just give. The Lord will deal with that person and the Lord will also deal with you. Kung mutabang ka, mas maayo. Plus points. Plus points. Saan mo kaya plus point, no? Just shut up. If you don't have anything good to say, just shut up. Just help. Whether tagaan ni mo na diha, palitan pagkaon, give them water or unsa. Just do the right thing. Amen ba? Ay nang sigyaw-yaw. Dili na maka kay basig ka nang imo pag sigyaw-yaw, maro na maka-impyerno po di mo. Kung nasayod lang mo mga igsoon, ang mga tao nga mahilig magpasagad sa ilang dila, dagan kanila to sa impyerno. Manang bibo kay impyerno, ang mga tao dito dili ag pakakatulog nganuman, dagan kay mga sabaan. Sige pagchika. Dagan dito. No? Just help. Naamoy mga used clothes, just give them to the church. Basta dili nang bukat sa inyong kasing-kasing. Hatag. Okay? Karon adto na mo next week, no? We will bring a new batch of clothes. So kung ginsay na gusto ipadala, just bring them to us. Whether madala na mo or dili, but sure nga mahurot na mo na og padala rito. Okay? And I remember the last time nga, I think that was June, nga kauban ko dito, nagdalagya po mi og mga used clothes. And kasagara sa mga sanina ato kay puro pang babae. So, even ang mga kalalakinan nga mga bata, gikuha nila ang pambabae. And ilang gisulob.
ila lang gipanggunting ba nga mo dili murag palda or unsa pa na di, mga blouse tan-awon nga murag gyapon sila macho gyapon. Ngano man? Kay it's the best that they can do. Kay wala man gyud. And some of them nadawat ila karon pagkaugma ilang gisimba. No? And after sa misa, ato din sila tunga sa altar, pa-picture kay bag-o daw ang ilang sanina. No? Sa ilang pananaw, bag-o to. Sa naghatag, sobra kakaraan na to. Mo na to'y pinakabidya kaayo. Pero sa nakadawat, mao to'y pinaka-the best kaayo. Okay? Whether basig gani ka na imong tapad nimo, Lazarus na karon og kinabuhi. No? Nangandoy na lang na og Lord. Mao na lang kana na lang gid ako, Lord. Salin-salin na lang, Lord, sa imong grasya ug panalangin ay hatag sa ako. Help them. Kung nakay kauban ni nga simbahan nga nag-struggle, be a blessing to them. Timan we are blessed to be a blessing. Ipanalanginan ta sa Dios aron mahimo tang panalangin ngadto sa uban. Amen ba? Ignay mo tapad, you are blessed to be a blessing. You are blessed to be a blessing. No? Nami bag-o nga member sa altar server. Maka-serve na siya. Unta. Pero ang naghinder lang kay wala siya slacks. Wala siya sapatos. So, I said, sige, mag-pray ta. Mag-pray ta sa Ginoo. That God will give you the things that you need para maka-serve ka. So, the following week, ingon siya, Father, nana ko'y slacks. Oh, good. Sapatos na lang. So, a member sa ministry offered nga naay sapatos sa iyang igsuon nga dili maigo. So, gitry. And dili gid pod maigo sa iyaha. So I bought the guy, no, I bought the guy shoes. Gipalitan ako sapatos. Okay? Ano man? Because I would rather see him serving here than seeing him nga naglayaw-layaw sa iyang kinabuhi. And if something happened to him, I would blame myself nga makatabang unta ko nga aning bataa nga somewhat ma-straight ang iyang kinabuhi, kinatapingig man tungod sa mga sitwasyon sa iyang kinabuhi. But I didn't help. Tungod kay wala ko mitabang na pariwara na inoon. So pila ra na. And during that time, it was the last money that I have. Okay ra. Di pa man ko mamatay kung ako'y kwarta. Di pa ko magutman, kadako gada ni nga lawas ni, dagang tambok hilisonon. Di ba? Di pa na ako na ikamatay. Okay? So, karon kining bata is ready to serve. No, makita ra ninyo na one of these weeks. Kita ra ninyo siya. So, kita pod kung unsay kaya nato, buhaton nato, mutabang ta sa ato isig katawo. Amen ba? Announcement. No, gipa hinumduman ang